Hi everyone! Sorry medyo busy lang ako lately, pero kahit busy, hindi ko mapigilang di mag-comment dyan. Eto na naman tayo, parang Dolomite Beach lang din yan, no? So, yung mga factors na nakaka-apekto sa ating mental health ay ang basic na physiological needs natin. Sama dyan yung water, food, sleep, shelter, clothing, at marami pang iba. I-connecta natin kahit yung unang tatlo lang. So, ano-ano yun? Tubig, pagkain, at tulog. Kapag tayo ay dehydrated or hindi ka properly hydrated, so kulang ka sa tubig, ay, Senator, FYI, marami sa kababayan natin ang wala pa ring access sa malinis na inuming tubig hanggang ngayon. Baka naman masusamong i-address yun, no? Hindi tayo nakakapag-produce ng amino acid tryptophan. Ito yung nagko-convert naman into serotonin. Ano bang ginagawa ng serotonin sa atin? Nakatutulong ito sa ating learning, memory, happiness, sleep, at marami pang iba. No? Pag ngayon kulang tayo sa serotonin, posible itong maging sanhi ng depression, anxiety, at mania. Now, idugtong natin yung pagkain. Pag kulang ang tao sa pagkain, yung gutom, no, ay may epekto rin sa utak, no? May kinalaman sa sadness, tension, anger, tsaka mababang self-esteem. At kung lagi ka namang nag-aalala kung meron ka pang makakain sa mga susunod na araw, pwede itong magdulot din ng depression, anxiety, kahit nga PTSD or post-traumatic stress disorder. Kung ikaw naman na hindi nakatutulog, no, or kulang ka sa tulog, pwede rin itong mag-lead sa depression, anxiety, at yung suicidal ideation na tinatawag. Yun, lagi natin iniisip yung suicide. So, nasaan yung part doon? Paano ngayon nakakatulong yung part na gusto mong mangyari, Senator Angara? Sa totoo lang, kung gusto mong makatulong yung mga vacanting spaces na yan, huwag part kami palagay mo. Magpagawa ka ng patubig, ng libre. Yan. At isa pa, gawin mo kaya siyang vegetable garden. Malinaw na? Sana!